leader ka na. Yes. Okay? Kaya huwag mayabang. At huwag mayabang kung ikaw po ay follower at alam mo na, huwag sabihin sa upline na alam ko na yan, hindi ko na kinakailangan mag-training. No. Iba po ang ball game ng MLM. Iba po ang First Vital Plus, kinakailangan na aral para po hindi magkamali o males ang pagkakamali. Okay? So number 1 is humility. Dapat palaging humble. Okay? Number 2 is dependence on others. Yan. Kinakailangan po i-acknowledge natin that you will never do this alone. Never po nagiging successful ang isang tao na mag-isa lamang sa First Vital Plus. Kailangan po natin ang isa't isa. Crossline, upline, okay, downline. Sabi ko nga po sa inyo, kahit na crossline. Ay, kahit na hindi mo ka-grupo, kailangan mo sila kasi minsan nagiging inspiration sila sa iyo. Yes. Okay? So, dependence on others. And then number 3, okay, passion. Alam niyo po, ito yung nagpapagising sa iyo sa bawat umaga. Ang sagot naman dyan ay yung sinulat ko sa number 1. Kay Rochelle Tijura. Yan. Kasi security. No? Ang malalim na nila nun is security. Okay. So ano ang nagpapagising sa iyo sa bawat umaga? Yan po ang passion mo. Alam niyo po ba, yung salitang passion sa Greek is pasus, meaning pain. Kung in spite of the pain, ay ginagawa mo pa rin, that is your passion. Hindi po sinasabi na walang hirap. Ang sinasabi po ay kahit mahirapan, ay ini-embrace mo pa rin at ginagawa mo pa rin. Yan ang passion mo. Yan talaga ang love mo. Kung ikaw po ay maraming times na na-reject sa First Vital Plus, pero nandito ka pa rin, ito ang passion mo. Yes. Ito ang calling mo. Mare-reject ka, oo, magugutom, mapapagod, mapupuyat, pero andito ka pa rin. Tama. Yan ang passion mo. Ito ang nagpapagising sa iyo sa bawat umaga. Pagpatuloy mo. Okay? Number 4, family. Alam niyo po, aside from our own families na kinakailangan, ay maging support system natin. Marami po ako dito nakikita na mga nanay, anak, magulang, okay, na ginagawa ang First Vital Plus sa pagmamahal sa kanilang mga pamilya. Ito po ay ang dahilan kung bakit tinipis ang lahat. No? Para po mabigyan ng magandang kinabukasan ng bawat pamilya. Pero huwag din po natin kakalimutan na meron po tayong pamilya sa loob ng First Vital Plus. Yes. Na handa pong tumulong sa atin. Minsan po ang pamilya natin ay hindi tayo naiintindihan. No? Hindi tayo kinakausap. Hindi tayo sinusuportahan. Andyan po tayo sa bawat isa para paalala na magpatuloy mo lang. Okay lang yan. One day, maiintindihan din nila kung ano yung sakripisyo na ginagawa mo para rin naman sa kanila. Okay? At ang panglima, at ang pinaka-importante sa lahat para sa akin, minsan mahirap maging humble. Lalo na kapag pumasok na sa ating mga ulo, yung kinikita natin, yung success that we have gained in First Vital. Minsan, kapag ikaw ay nagtumayo na as leader, nakakalimutan natin na nangyari ang lahat ng ito dahil sa tulong ng grupo. Tapos, minsan, nakakalimutan natin na ang gumigising sa bawat umaga sa atin ay yung kagustuhan natin talaga na gawin ang mahal natin. First Vital Plus. At nakakalimutan din natin na yung pamilya natin, yung number 1 source of our strength and our inspiration. Bakit natin ito ginagawa ang First Vital Plus? Mahirap, oo, pero para sa kanila, gagawin natin ang lahat. Pero minsan, hindi natin nakikita sa 4 na yon
yung tamang suporta na kinakailangan natin para magpatuloy sa ginagawa natin. Kaya, sa mga panahon na wala tayong makapitan, bumalik ka. Bumalik ka kung bakit ka nandito ngayon sa First Vital Lives. And that is your faith. Kasi minsan, nawalan ka na naman ng pag-asa eh. Pero sinabi mo sa Diyos, God, bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Bigyan mo lang ako ng chance. O ng second chance. Ipakita mo lang sa akin kung paano mababago buhay ko, gagawin ko kung ano ang dapat. Alam niyo po, hindi po tayo iba. Kung ano yung mga pinagdadaanan yung hirap at pagod sa First Vital, pinagdadaanan ko rin. Nung nagdasal ako na magkaroon ng negosyo na makakatulong sa maraming tao, binigay sa akin ng First Vital. Pero, hindi po lahat ay naunawaan kung ano yung ginagawa ko. Kaya naman, after 3 years, naging controversial yung first quadrant noon. Kasi ang sabi, okay, because it was a phenomenal success. Okay? For the first time, merong isang all-Filipino MLM company na naging very successful in the world of MLM na dati ay puro multinational banyaga lamang ang namamayagpag. For the first time ever, meron isang babae na tumayo nakipaglaban para sa isang MLM business na all-Filipino. At ako po yun. Mahirap, pero kinakailangan kong gawin. Hindi po para sa sarili, kundi para sa lahat ng tao na naniniwala sa akin. Na ibinigay ang katuparan ng kanilang mga pangarap sa akin. So, papaano mong tatalikuran ang mga tao na dating walang pag-asa na bigyan ng panibagong pagkakataon at ibinigay sa iyo yung pagkakataon na yun. So, mahirap talikuran. So, kahit na maraming batikos, kahit na mahirap ang pinagdaanan, kahit na araw-araw po ay literal na umiiyak ako para makatulog, 95 pounds lang po ako noon. Ika lahat. Minsan nababalik ako, parang okay rin. Pero, kinakailangan eh. Kinakailangan na bumangon muli. Ang sabi ko po kasi noon, basta merong isa, kahit na merong isa lang na buhay ang maniwala sa First Vital Class, gagawin ko, itutuloy ko ang First Vital Class. Sa maraming pagkakataon na tinanong ko ang Diyos kung itutuloy ko pa ba? Kung tama ba ang ginagawa ko? Alam niyo po, everyday sinasagot niya ako. Everyday, pinapakita niya sa akin ang daan. Pero there is one special day in my life na nung nagtanong ako na God, ano kailangan kong gawin? Hindi ko na alam. Kailangan bang magtuloy o hindi? Alam niyo po, pagbukas ko ng Bible ko, isa lang po ang nabasa. Ang sabi is, be still and know that I am God. So magmula po nun, tuloy-tuloy na po. Hindi na po ako nabahala. Hindi ko na kinestyon ng Diyos. Kasi sinabi niya na eh, relax, be still, and know na ako ay Diyos. Na kung wala kang kampihan dito po, kakampi mo ako. Sa mga panahon na nangihina ka, ako ang lakas mo. Sa mga panahon na nagdududa ka, ako ang sagot. Sa mga panahon na wala kang kakampi, ako yun. Kaya hindi pwede mali ang gagawin. Kaya sa mga panahon na susuko ka na, huwag.
Kasi yun yung panahon na kinakausap ka ng Diyos. At sinasabi sa'yo na, huwag kang mabahala. Be still. Relax lang. Dahil andito ako. Alam mo ang para sa'yo. So from now on, it will be a magiging mahaba at mahirap na paglalakbay. Pero, kung kasama natin ang bawat isa, kakayanin natin. First, is you have to commit to yourself and to your goals. Ginawa na natin yan. Second, hindi po pwede na hindi magtrabaho. Work hard. 21 years, I am never absent. Never. Kahit nanganganak po ako. Kinakailangan bumalik ulit sa trabaho. Never absent. Kung kayo po ay minsan ay nanghihina, hindi po ako nanghihina kahit isang araw. Kung kayo po ay napagod, ako po kahit na pwedeng magpahinga ay hindi nagpapahinga. Kung tinamad kang gumising sa bawat umaga, ako po gumigising sa bawat umaga na sinasabi ko sa sarili ko na, thank you God, meron na namang bagong buhay na papaguhin ang First Vital. So from now on, let's stop making excuses. Sabi mo, committed ka gawin ang First Vital class. So dapat walang excuses. Oo, masasaktan ka, magugutom, mapapagod, mapupuyat. Minsan madali, minsan mabagal ang pagyaman. Pero ganun talaga ang paglalakbay ng bawat isa. It requires maraming sakripisyo and willpower. Maraming obstacles and temptations sa darating sa iyo. Maraming lalapit sa iyo para padaliin ang negosyo mo. Ang tawag doon kamala. Madali yun. Madali rin ang magiging buhay mo para ma-terminate kita. So rule, gawin mo ng tama. Meron tayong marketing plan, sundin mo. Yun ang gabay mo, di ba? That is your direction. Hindi ka ililigaw. Ginawa ang First Vital as marketing plan para yumaman ka, hindi para pahirapan ka. Kakampi mo ang First Vital. Kalap ng hirap, sakit, gutom, pagod, puyat, I promise you, it will be hard. But when you reach your dreams, it will all be worth it. Kaya tandaan mo, ibalik mo yung power sa iyo. Kung kanino man mo pinahiram, kung sino man ang nagmamay-ari ngayon ng power na meron ka, ibalik mo sa iyo. The power is in you. The answer is in you. And you are the answer to all your searches. You are the goal. You are the answer. It is never outside. So ngayon pong araw na to, matatapos ang ating workshop sa isang pangako. Pangako na gagawin mo ang First Vital class kasi ito ang nagpapagising sa iyo sa bawat isa. Sisimulan ko na bigyan ka ng gabay araw-araw. Papahiramin kita ng ilaw. Pero pangako na ipapahiram na rin ang ilaw sa mga taong mangangailangan ng gabay. Kung papaano ka binigyan ng First Vital class ng pagkakataon, sana kasama kita para bigyan ng pagkakataon ang mga tao na mangangailangan ng tulong. At sana, magmula ngayong araw na to, papanatilihin natin nag-aapoy ang bawat pangarap na meron ka dyan sa buhay. Yes! Kung samahan niyo ako